In big trouble mga kababayan ngayon si Super Ate Senator Amy Marcos. Makita niya Mr. Maravillas. Ibinuking mga kababayan ng Ako Bicol Party List representative na si Jill Bongalon na tinabas daw ni Super Ate ang halagang 13 billion pesos mula sa 4Ps. Yung budget mga kababayan sa 4Ps, yung para sa mga pinakang mahihirap, tinabas. 13 billion pesos tinabas ni Super Ate, depriving 4.3 million poor Filipinos na dapat nilang matanggap sanang ayuda noong 2023, last year mga kababayan. Tapos 4.3 million poor Filipinos did not receive aid in 2023 after Amy slashed 13 billion pesos in 4 phase budget, sabi po ni Ako Bicol Congressman Jill Bongalon. Tapos sabi niya Mr. Maravillas, malamang itong mga dininay na makatanggap ng ayuda, hindi na iboboto si Super Ate pag tumakbo ito for re-election sa 2025. Kasi yung dati nang nagugutom na mga Filipinos na dapat sana may ayuda, dininay, tinabas ni Super Ate yung para sa kanila. Saan kaya niya Mr. Maravillas dinala yung 13 billion? Yon yung aalamin natin, mga kababayan. Lalo pa si Super Ate sa latest survey na naman po. Noong una, anong survey yun? Yung last time, pang-11 siya. Ngayon, pang-9, mga kababayan, sa Tangere. Naglalaro siya sa 9 to 11. Palubog ng palubog yung political career ni Super Ate kasi naiinis na sa kanya yung mga Marcos loyalist. Ang tawag sa kanya, Amy Duterte. Yun si mga kababayan. Damay-damay na anya Mr. Maravillas. Ito, nagugat dito mga kababayan sa pag-iingay ni Super Ate na lagi ng kontra sa administrasyon. Pati dito sa charter change. Kaya ayan tuloy, sumingaw ng sumingaw. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story niyan, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills para sa mga taga-Albay, etc. Kahit saan po kayo gusto na mag-travel, pwede na kayo mag-online booking dito sa aming office. May bayad center din po kami rito at may Paymaya. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Na-set up na rin po yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta. iGlow Serum from South Korea. Product po siya ng aking anak. Negosyo siya. Architect entrepreneur Riz Maravillas. Tingnan ninyo yung epekto sa kanya before and now. Yung mga inquiries ninyo, contact niyo na lang po siya sa kanyang FB, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Mainam po ito sa mga paninigas na mga kasukasuan, pati mga pains.
pinapahid lang po sa mga pulses and affected area. Ito naman po, sa mukha yung application, Automax, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Name siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. Ito po si Super Ate, sabi rito sa Impact Leadership, ay booking. Binuking siya mga kababayan ni Congressman Jill Bungalon, House Committee on Appropriations, Vice Chairperson. So sabi dyan mga kababayan, cruel and unconscionable. Matindi yung description. Aimee is last 13 billion pesos from 4-piece budget, depriving 4.3 million Filipinos aid in 2023. Sa kabagaan niya, Mr. Maravillas, ano na niya nangyayari kay Super Ate? Ba't nagkaganon? Iwan ko sa kanya. Baka tumikim na rin ng fentanyl. Kasi hangang-anga siya, mga kababayan, kay Digong. Napariwara na niya, Mr. Maravilla, si Super Ate. Kaya yan tuloy, si Digong ngayon, number 1 and 2 sa mga surveys for senator, sa kakasupport niya. At baka pagdating ng oras, manalo si Digong sa pagkasenador, siya talo. O, di ba, mga kababayan? Yan anya, Mr. Maravillas, ang sumpa ng mga Marcos loyalist. Kasi anya, si Super Ate, imbis na sumuport sa Marcos administration, lagi ng kontra. Hindi na maintindihan kung ano yung gusto. Laging inaawa yung knight in shining armor ng ating Pangulo, si Speaker Martin Romualdez. Laging pinariringgan. Hindi man siya inaano. You see? Ayan tuloy, mga kababayan, yung congressman ng Ako Bicol as vice chairperson ng House Committee on Appropriations po, ibinuking siya. Tinabas daw ni Senator Aimee, mga kababayan, 13 billion pesos. Yan po, House Committee on Appropriations Vice Chairperson and Ako Bicol Party List Representative Jill Bungalon alleges that nearly 900,000 households or 4.3 million Filipinos among the poorest of the poor were denied 13 billion pesos in cash grants from the Pantawid Pamilyang Pilipino or 4-piece last year after budget cuts at the behest of Senator Aimee Marcos allegedly redirected these funds to the assistance to individuals in crisis situations or AICS program. Tinabasan yung pinakang mahihirap mga kababayan sa ating mga mamamayang Filipino pagkatapos nilagay sa AICS. Kaya pala yung mga AICS assistance po, laging nandun si Super Ate. Yung distribution sa AICS po, laging kasama si Super Ate. Hindi ninyo nakikita sa mga post niya doon sa Aimee Solution. Nasabi ng mga Marcos loyalists, hindi na niya Aimee Solution, naging konsumisyon na. Aimee konsumisyon. You see, naging konsumisyon ng ating administrasyon. So sabi rito, Bungalon said he began inquiring about the budget cuts after his office received numerous complaints from 4-piece beneficiaries who criticized delays in aid of distribution while others complained of not receiving cash grants last year. So sabi niya, if we do the math, 13 billion anya divided by 15,000 per household per year means 867,000 families or about 4.3 million poor individuals got zero cash assistance from the Department of Social Welfare and Development's 4-piece program last year.
thanks to Senator Amy Marcos. Ayun mga kababayan, so dapat ito malaman ng ating mga 4-piece beneficiaries. Kung hindi daw kayo nakatanggap last year, ang salarin po si Amy Solution na naging konsumisyon, mismong kapatid ng ating Pangulo, si Super Ate. Siya po ang salarin. Singilin na lang po ninyo sa 2025 elections. So sabi niya, as Vice Chair niya of the Committee on Appropriations, I learned that it was Senator Amy Marcos as head of the Senate Finance Subcommittee in charge of DSWD's budget, who is last 13 billion from the 4-piece budget. This left the most vulnerable anya sectors without financial aid last year, possibly until the Department of Social Welfare and Development receives its 2024 budget. Saka baga po mga kababayan, masama talaga niya Mr. Maravillas ang epekto ng pagdikit-dikit sa mga Duterte. Nagiging pasawayan niya Mr. Maravillas kahit na isang Marcos. Yan po nga. Para po maalala ninyo sa 2025 senatorial elections, mga members ng 4-piece, pag hindi nagising sa katotohanan mga kababayan si Senator Amy Marcos, malamang sa inidoro din. Pulutin mga kababayan ang super ate ng ating Pangulo. Ito yung latest survey ng Tanggeri. 2025 Senatorial Election Survey results for the month of February. Number 1 po si Maudigs. Sumunod si Erwin Tolfo. Number 3 si Soto. Number 4 si Bongo. Si Isko naging number 5 na. Number 6 si Manny Pacquiao. Kita ninyo. Number 7 si Pia Cayetano. Number 8 si De La Rosa. Number 9 na lang si Super Ate. You see? Number 10 si Doc Willie Ong. Number 11 si Tol Tolentino. Number 12 si Ben Tolfo. Ikong tuluyan nagmainis, mga kababayan, yung mga Marcos loyalist. Kaya pumapasok pasok pa sa Magic 12, mga kababayan. Kasi yung ibang mga Marcos loyalist ay sumusuporta pa. Hindi pa siya binibitawan ng tuluyan. Pero yung iba pa, ayaw na. Kailangan na niyang bigyan natin ng leksyon itong si Amy Marcos. Sabi ng mga nakakausap kong Marcos loyalist, si Benji Contreras, yung kasama ko po sa yung Ensaymada, ayaw na po. You see? Yan niya Mr. Maravillas, yung tungkol sa chatsa. Ito yung punot dulo po. Ang daming napraning. O diba? Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, ang pakiusap po, ipasa ito na economic chatsa. Quietly anya, yung mga senador, ang ingay-ingay, kung ano-ano yung mga pinagsasabi, inaako sa House of Representatives, na yung mga members ng Congress po, sila yung matitino na sumusunod po sa kung ano yung instruction ng ating Pangulong Bongbong Marcos, na yung mga kinakailangan niyang batas ay maipasa agad-agad. At kasama rito itong amendment ng ating konstitusyon. Iyong pasimuno po ng ingay, si Super Ate. You see? Ito yung sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So sabi dito sa balita ng Inquirer, Senate House told to get chatsa done quietly, without fuss. Yan po yung sabi ng ating Pangulong Bongbong. Sinasabi ng kailangan ko pumasok. Matagal na ako nakikipag-usap, magkabila, but you know, what for me is more important than these proclamations and pronouncement is to get it done. We do it quietly, without it, you know, without any fuss. Ibig sabihin, wag na niya yung masyadong maingay. Masyado yung ibang excited naman. Yung iba naman po, talagang nag-iingay lang. Do it anya quietly.
Madaling sabi, magtrabaho lang anya kayo ng naaayon sa tama sa obligasyon ninyo. Di ba? Sabi rito, asked what method for charter change he prefers, Marcos said he wanted the process as is anya. What's happening now? What's happening now? I always said the Senate will take the lead. The Senate is taking the lead, and between the two houses, they will come to an agreement, and that will be the ways we will do it. We just want to get those amendments incorporated in the Constitution to improve the chances of investment in upskilling of the people. Sige kasi duda nila. Ay, sinabmit na nga po ng Congress at malinaw na malinaw yung resolusyon na sinabmit ng Congress ay limitado lang sa economic amendment ng ating konstitusyon. Sige ang duda nila na pati political provisions, pakikialaman, nandun nga sa resolusyon, napakalinaw, economic provisions. So ano pa yung problema ninyo? Ito nga sabi rito, House files identical chat sa resolution as Senate, targets passage before SONA. So ipapasa nila, identical kung ano yung pinasa ng Senado, yun ang ipapasa nila. Sabi rito, in a press conference, House leaders discuss their filing of resolution of both houses. RBH 7, which proposes the same three economic amendments through Constituent Assembly as the Senate's RBH 6, like its Senate counterpart, RBH 7-6, to lift the restrictions on foreign ownership in public utilities, education, and advertising. Kung mawala na po yung restriction, pati lalo na dito sa education po, di yung Harvard University at yung mga top universities sa America and Europe, pwede na sila na mag-branch out dito po sa Pilipinas para hindi lang yung mga mayayaman sa ating bansa ang pwedeng makapag-enroll na kailangan pa nilang pumunta sa ibang bansa para maka-avail ng mataas na uri ng edukasyon. Di ba? So, pwede na dito. So, hindi kailangang tumira sa Amerika. Dito lang pwede na tayong mag-aral. So, sabi rito, authors of RBH 7 include Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, House Majority Leader Representative Manuel Dalipe, Representative David Suarez, among others. There should be no doubts, Anya. We really patterned it because they might say this is a different version filed by the House. Constituent Assembly, exactly the same. Economic provisions the Senate has filed, sabi po ni Dalipe. So malinaw na po mga senador na ang iingay. Kaya ayan tuloy, lagi kayong nahuhuli sa trabaho. Sabi ni Congressman Dalipe. Ayan Dalipe, House perfect in passing government priority bills. Senate laging huli. So sabi dyan, the House of Representatives has achieved a record 94.7% performance rating in terms of passing priority bills identified by President Marcos and the Legislative Executive Development Advisory Council or LEDAC. Yung Senado, on the other hand, lag only at 31.6% performance rating. Sabi po ni Majority Leader in Zamboanga City, Representative Dalipe, Jose Dalipe. Kita ninyo, di nga po nangalahati sa performance ng accomplishment ng Kongreso. Kaya talaga niya, Mr. Maravillas, kailangan talagang i-abolish na yung Senado. I-abolish na po. Sayang pasweldo natin dito sa mga senador. Mga grandstanding palagi po at karamihan pong nananalo. Mga artista na lang. O di ba? Mga artista po, yung mga nananalo. Kasi kung sino yung sikat, kilala ng mga tao. Kahit wala man pong mga experience at academic
qualifications at mga track records. Yung mga magagaling na personalities po kasi hindi man sikat, ayon, talo ng mga artista. Kaya ito tayo, mga kababayan. Yung isa pa dyan, nagpapadungaw pa ng ibong Adarna. Yun si Malaswa. So sabi ni Dalipe, yung House niya is committed to pass the remaining 3 bills on the LEDAC list, namely the proposed amendments to the Electric Power Industry Reform Act, the Budget Modernization Bill, and the National Defense Act. Dalipe said the Senate has passed only 18 out of 57 or 31.6%. He said the House has approved on third and final reading all 17 priority bills listed by the President in his State of the Nation address in July last year. So ito yung performance. House 17 passed out of 17 or 100%. Senate 5 passed out of 17 or 29.4%. Ganon sila kakulelat po. Sige lang ang daldal. He added, the House is also treating the proposed economic amendments to the Constitution with the same sense of urgency. However, Dalipe lamented that reforming the Constitution like legislation was moving at a snail pace in the Senate. Para na anyang kuhol. Ganon, mga kababayan, kabagal, parang snail, kuhol. Yung mga senador, mga kuhol. May na po sa trabaho, magaling lang sa konsumo. Kinukonsumo, mga kababayan, yung panahon. Time is gold, mga kababayan. Kaya hindi tayo umunlad ng mabilis. Yung Senado natin, hindi na akma sa bagong Pilipinas. Kaya itulak natin po ang abolisyon ng Senado. Kasi sayang yung pasweldo ng mga mamamayang Filipino. Ikuha natin, unicameral na lang po. Para naman po, makausad tayo at pace with our neighbors, mga kababayan, na left behind na tayo. Napag-iwanan tayo, mga kababayan, ng mga kalapitbahay nating bansa sa pag-unlad. Tama pa? Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.